5, 4, 3, 2, 1. Naalala ko ang linya ng kasulatan sa Bhagavad Gita. Vishnu ay sinusubukang kumbinsihin ng kailangan niyang gampanan ng tungkulin niya. To impress him, ginagamit niya ang multidimensional niyong anyo. Hindi ko alam kung patay na ba ako ngayon. Ang tagapuksa ng mga mundo. Sa tingin ko, lahat tayo ay nakaisip ng ganun sa isang paraan o iba pa. Si Robert Oppenheimer, isa sa mga ama ng bomba atomika, ay nagsalita ng mga salitang ito matapos masaksihan ng pagsabog ng unang pagsubok nuklear sa disyerto ng New Mexico noong 1945. Ang sinabi ni Oppenheimer ay mula sa Bhagavad Gita, isang banal na aklat ng sinaunang India. Hindi simpleng nabanggit lang ito ni Oppenheimer, malinaw itong indikasyon ng malaking impluwensya ng mga tekstong Vediko sa kanya at sa kanyang mahahalagang pag-aaral. Hindi lang si Oppenheimer ang kilalang siyentipikong kumilala sa Veda bilang may mataas na kaalaman sa universo. Ilan pang mahuhusay na pisiko noong ika-20 siglo gaya nina Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger at siyentipikong tulad ni Nikola Tesla ay nakatagpo sa mga tekstong Vediko ng mga konseptong sumasalamin sa kanilang mga natuklasang siyentipiko. Paano naging posible na makahanap ng inspirasyon at pag-unawa sa mga sinaunang tekstong gaya ng Veda ang mga siyentipikong may kanluraning edukasyon na abala sa mga pinakaabanteng proyektong siyentipiko at technological ng ika-20 siglo? Mali ang iniisip ng sinumang nagsasabing kapritsyo lang o matalinong sipi ang pagtukoy ng mga dakilang siyentipiko sa tradisyong Vediko. Mayroong mas malalim pa at sa ilang aspeto ay misteryoso na kinikilala ng mga lalaking ito sa mga aklat ng tradisyong silanganin. Nasa mga pahina ng sinaunang teksto ang mga konseptong makakatulong sa pag-unawa ng universo. Ngunit paano posible na ang mga ganitong katatandang teksto na isinulat noong ang tao ay namumuhay pa sa isang kalagayang masasabi nating primitibo ay naglalaman ng kaalamang siyentipiko na kaya lang nating makilala makalipas ang libu-libong taon? Para maintindihan paano ito naging posible, kailangan nating alisin ang pagkiling at sagutin ang tanong na ito. Sino ang bayang ito noon na may ganong karunungan? Paano nila nalaman ang mga siyentipikong konsepto na libu-libong taon pa bago maintindihan at maisapinal ng tao? Sige, bago tayo magpatuloy sa pambihirang paglalakbay na ito at subukang sagutin ang mga nakakaintrigang tanong na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong video. Ang mga Veda na nangangahulugang kaalaman sa Sanskrit ay isa sa pinakamatanda at pinakasagradong tekstong naisulat ng tao. Nabuo sa pagitan ng 1,500 at 500 bago, si Kristo ang mga ito ang pundasyon ng relihiyon at pilosopiyang Indian. Ang mga tekstong ito ay ipinasa ng pasalita sa loob ng libu-libong taon bago na isulat at binubuo ng 4 na pangunahing koleksyon, ang Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda at Tarva Veda. Bukod sa mga himno at panalangin, ang mga Veda ay may malalalim na aral sa pilosopiya, kosmolohiya at metapisika at inilalarawan ang realidad na binubuo ng magkakaugnay na dimensyon na lagpas sa pisikal na persepsyon. Nag-aalok ang mga Veda ng isang masalimuot at may antas na pananaw tungkol sa universo kung saan ang lahat ay pagpapakita ng iisang pangunahing entidad na tinatawag na Brahman. Ngunit ano ang kaugnayan nito sa mga siyentipikong tuklas noong ika-20 siglo na nagbago sa pag-iisip ng tao? Bakit may mga kilalang siyentipiko na nakahanap ng sagot sa kanilang tanong sa pagbabasa ng mga sinaunang tekstong panrelihiyon na sa tingin natin ay walang ganong kinalaman sa agam? Para maintindihan kung ano ang nakatago sa likod ng mga tekstong ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Sa loob ng libu-libong taon, sinusubukan ng tao sagutin kung ano ang realidad at saan ito gawa.
Bago natin nalaman na ang lahat ng bagay ay gawa sa atomo at subatomikong partikulo, inabot ito ng libu-libong taon. Sa kasaysayan ng kanluraning mundo, may makabagong kaisipan na ang realidad ay gawa sa maliliit na di nakikitang partikulo na tinatawag na atomo. Nagsimula ang ideyang ito noong sinaunang panahon at nagsimulang mabuo sa mga pilosopo ng sinaunang Gresya, lalo na kina Leucipo at ang kanyang alagad na si Demokrito noong ika-5 siglo bago si Kristo sa pamamagitan ng teoryang atomistiko. Ayon sa teorem ito, ang universo ay binubuo ng hindi mahahating at hindi masisirang mga partikulo na tinatawag na atomo, na gumagalaw sa kawalan at bumubuo ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanilang pagsasama-sama at paghihiwalay. Si Demokrito na naimpluwensyahan ni Leucipo ay nagpostula na ang mga atom ay walang hanggan, hindi nagbabago at ang pagkakaiba sa hugis, laki at posisyon ang sanhi ng pagkakaiba ng materya sa mundo. Revolusyonaryo ang teoryang atomistiko noon dahil nagbigay ito ng mekanistikong paliwanag sa kalikasan, taliwas sa mga paniniwalang inuugnay ang likas na pangyayari sa kagustuhan ng mga Diyos o sobrenatural na puwersa. Saan na ba nag-ugat ang ideya ng atomismo? Iminumungkahi ng ilang iskolar na posibleng nakuha ng mga Griego ang impluwensya mula sa mga kulturang oriental gaya ng India na may katulad na konsepto. Sa Vediko, may mga ideya na ang realidad ay gawa sa maliliit at hindi masisirang partikulo, mga konseptong maaring naipasa sa pamamagitan ng rutang pangkalakalan at kultura sa silangan at kanluran. Sa kanluran, maliban sa teoryang atomista, walang palatandaan hanggang modernong panahon na ang realidad ay gawa sa maliliit na partikulo. Nagbago ang lahat sa modernidad na nagsimulang kumpirmahin ng agham ang pag-iral ng mga atomo at tuklasin ang kanilang kalikasan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nagbago ang agham sa pag-usbong ng pisikang quantum mula sa ideya ni Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr at Werner Heisenberg na nagpakilala ng mga bagong konseptong taliwas sa tradisyonal na pananaw sa realidad. Alam nating komplikado ang pisikang quantum, ngunit para maipaliwanag ang kahalagahan ng mga tuklas nito, tatalakay natin ito sa pinakasimpleng paraan. Isa sa mga prinsipyo ng pisikang quantum ay ang dualidad ng alon at partikulo na nagsasabing ang subatomikong partikulo tulad ng elektron at photon ay maaring umasta bilang partikulo o alon, depende sa pag-obserba sa kanila. Isipin nating parang bola ng tennis ang mga subatomikong partikulo. Sa araw-araw, palaging parehong umaasta ang tennis ball. Kapag inihagis mo ito, tuwid ang galaw at kita mo agad kung nasaan ito bawat sandali. Pero sa mundo ng mga napakaliit na partikulo tulad ng mga elektron na bahagi ng mga atomo, ibang-iba ang mga bagay. Sa pisikang quantum, natuklasan natin na ang mga partikulong ito ay maaaring umasta sa dalawang magkaibang paraan, parang bola na pwedeng maging parang alon ng tubig. Minsan umasta sila na parang solidong bola at minsan naman ay parang mga alon, tulad ng mga alon na nakikita natin kapag may inihagis na bato sa lawa. Nakakagulat na ang ugali nila ay depende sa paraan ng pagmamasid natin. Kapag tiningnan sa isang paraan, parang partikulo sila. Kung titingnan natin sila sa ibang paraan, mukha naman silang mga alon. Ang pinaka nakakagulat sa pisikang quantum ay ang quantum entanglement, kung saan dalawang partikulo ay nagiging sobrang malalim ang ugnayan, na ang estado ng isa ay agad na nakakaapekto sa estado ng isa pa, kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Nakakagulat ang penomenong ito dahil parang nilalabag nito ang prinsipyo na walang makakalampas sa bilis ng liwanag, habang ang impormasyon sa mga entangled na partikulo ay tila agad na ipapasa lampas sa limitasyon ng relatibidad ni Einstein. Pero paano nga ba posible na ang tinatawag nating impormasyon para sa kasimplehan ay maaring maglakbay sa universo ng agad-agad? Kung sineseryoso natin ang implikasyon ng entanglement, maaari tayong makarating sa isang malalim na konsepto. Ang realidad ay magkakaugnay lahat. Ibig sabihin, sa pinaka-fundamental na antas, maaaring ang universo ay hindi binubuo ng magkakahiwalay na entidad, kundi ng isang nagkakaisang kabuuan, kung saan bawat bahagi ay konektado sa lahat, lampas sa karaniwang pag-unawa natin sa oras at espasyo. Kaya't ang universo ay hindi basta-basta koleksyon ng magkakahiwalay na bagay na nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi isang nagkakaisang sistema kung saan bawat bahagi ay may impluensya sa isa't isa, kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa.
Maaaring ilusyon lang ang pagkakahiwalay na nararamdaman natin sa mga bagay, tao at pangyayari. Maaari tayong mapabilang sa isang network ng koneksyon na sumasaklaw sa lahat. Ang konseptong ito ng pagkakaugnay-ugnay ay malalim na sumasalamin sa mga ideya na matatagpuan at inilalarawan sa mga Veda. Sa mga tekstong Vediko, ang Brahman ay kumakatawan sa sukdulan at di mahahating realidad na sumasaklaw sa buong universo. Ayon sa pananaw na ito, ilusyon lang ang pagkakahiwalay at lahat ay bahagi ng isang realidad. Isang pinakahuling realidad na hindi mahahati at sumasaklaw sa lahat, nakahalintulad ng makabagong ideya ng isang pinag-isang larangan o ng isang nakapailalim na enerhiya na nag-uugnay sa lahat sa universo. Ang ideya na ang realidad ay malalim na magkakaugnay at ang pagkakahiwalay ng mga bagay at individual ay isang ilusyon lamang ay isang sentral na konsepto sa mga Veda at nakakahanap ng kahalintulad sa quantum entanglement. Ngunit hindi lang ito ang mga pagkakapareho ng mga tekstong Veda at pisikang quantum. Halimbawa, itinatampok ng mga Veda ang kamalayan bilang pundasyon ng realidad. Upang ipaliwanag pa rin sa simpleng paraan, sa pisikang quantum, ang papel ng tagamasid ay napaka-espesyal at medyo naiiba sa nakasanayan nating isipin sa pang-araw-araw na mundo. Kung iisipin, sa mundo ng maliliit na partikula tulad ng elektron, ang mga bagay ay hindi pa malinaw o tiyak hanggat hindi inoobserbahan. Bago mo obserbahan ang isang partikula, maaari itong sabay-sabay nasa iba't ibang estado. Halimbawa, ang isang elektron ay maaaring nasa iba't ibang posisyon ng sabay-sabay, na para bang nakakalat ito sa iba't ibang lugar. Ang konseptong ito ay tinatawag na superposisyon. Kapag naobserbahan o nasukat ang partikula, pipili ito ng isang estado mula sa posibleng estado. Ito ang tinatawag na pagbagsak ng wave function. Ibig sabihin, ang pag-oobserba sa partikula ang dahilan kaya ito nagkakaroon ng tiyak na posisyon o estado. Humahantong ito sa isang napaka-interesanteng ideya. Kung walang tagamasid, nananatiling hindi tiyak ang quantum na realidad na parang nakabitin sa maraming posibilidad. Tanging pagmamasid lang ang nagbibigay katiyakan sa realidad mula sa maraming opsyon. Sa pisikang quantum, ang tagamasid at kamalayan ay may aktibong papel sa pagtukoy kung paano lumilitaw ang realidad sa antas mikroskopiko, hindi lang basta tagapanood. Isang ideyang kahawig ng pananaw ng Vedika. Sa puntong ito, hindi maiiwasang lumitaw ang isang tanong. Ano ang mga Veda? Isa lang ba itong mapalad na kutob ng isang sinaunang at primitibong lahi? O patunay ba ito ng isang napaka-advanced na kaalaman? May ilan na nagsasabing nagkataon lang ito, isang mapalad na kutob ng sinaunang lahi. Pero kami, tulad ng marami pang iba, ay kumbinsido na hindi ito basta-basta bunga ng pagkakataon, kundi resulta ito ng isang bagay na mas misteryoso at nag-ugat mula sa isang panahon na tila nakalimutan na lamang. Ipinakita ng pisikang quantum na ang mundo ay hindi binubuo ng magkakahiwalay na pisikal na bagay, kundi isang hanay ng magkakaugnay na mga alon ng posibilidad. Sa mga tekstong Vediko, mahusay na kinakatawan ng Brahman ang pangunahing pagkakaisa na sumasaklaw sa lahat. Sa puntong ito, kailangan nating sagutin ang unang tanong na itinatanong natin sa simula ng video. Sino ang lumika ng mga Veda? Ang ugnayan ng I-Veda at makabagong siyentipikong tuklas ay nagbubukas ng tanong sa likas na katangian ng realidad at potensyal ng sinaunang kaalaman na maaaring mas malalim kaysa inaakala. Para mas maintindihan ng koneksyon, kailangan tuklasin kung ang mga I-Veda ay may mas sinaunang at nakakagulat na pinagmulan, kaugnay sa misteryosong sibilisasyon ng lambak ng Indus. Noong simula ng ika-20 siglo, hindi pa kilala ang sinaunang kulturang ito, hanggang muling natuklasan ang labi ng lungsod ng Harappa at Mohenjo. Ang Mohenjo ay pangunahing sentro urbano ng lambak ng Indus at isa sa pinakakamanghamanghang sentrong kultural noon. Ano nga ba ang alam natin sa sinaunang sibilisasyong ito? Ang sibilisasyon ng lambak ng Indus na umunlad mula 2,600 hanggang 1,990 BCE ay isa sa mga unang malalaking urbanong lipunan sa sinaunang mundo, maihahambing sa Mesopotamia at sinaunang Ehipto. Ang mga lungsod gaya ng Harappa at Mohenjo-daro ay maayos ang plano, may regular na kalsada, sistema ng pagusan at malalaking gusali.
May ilang elementong nag-uugnay sa sinaunang sibilisasyong ito at Veda tulad ng mataas na antas ng pagsamba sa pagkamayabong na makikita sa lambak ng Indus at sa mga Veda. Sa mga lungsod ng Indus, natagpuan ng maraming selyo na may figurang pambabae na iniugnay sa Diyosang Ina at pagkamayabong. Sa mga Veda, ang Diyosang si Aditi na iniugnay sa paglikha at pagkamayabong ay may mahalagang papel. Sa mga ikonografiya ng lambak ng Indus at tekstong Vediko, may mga simbolong tumutukoy sa kosmikong pananaw ng universo. Halimbawa, ang swastika ay makikita sa parehong kultura at madalas kinakatawan bilang simbolo ng kosmikong paggalaw. Iba't ibang palatandaan ang napapakita ng sibilisasyong Vediko ay nagmula sa guho ng sibilisasyon ng lambak ng Indus at isinama ang mga tradisyon, paniniwala at relihiyosong gawain nito. Maraming aspeto ng sibilisasyon ng lambak ng Indus ang nananatiling misteryoso. Ang pagsulat ng mga sinaunang naninirahan ay hindi pa rin nababasa at ang dahilan ng kanilang biglaang pagbagsak ay nananatiling palaisipan. Pila biglang iniwan ang lungsod ng Mohenjo-daro ayon sa mga kalansay na natagpuan sa mga paghuhukay na nagpapakita ng biglaan at misteryosong pagkamatay. Maraming mga palagay tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari at napag-usapan na namin ito sa isang naunang video. Kaya para hindi na kami mag-ulit, kung nais ninyong mas malaman pa ang tungkol sa kasaysayan ng kahangahangang lungsod na ito, inaanyayahan namin kayong panuurin ang nakalaang video na makikita sa channel at nakalink sa description. Kaya para ibuod, masasabi natin na ang tradisyon ng Veda ay maaaring may mas sinaunang pinagmulan na konektado sa misteryosong sibilisasyon ng Indus. Kung ito ang sagot sa unang tanong, tiyak na ang kasunod. Sino ang mga misteryosong taong ito? Ang opisyal na kasaysayan ay inilalagay ang lahat sa mas huling panahon, kung isa sa alang-alang na ang Veda ay nagmula sa misteryosong sibilisasyon ng lambak ng Indus. Maaring ito na ang isa sa pinakakaakit-akit na ugnayan ng kasaysayan at mitolohiya. Ang mitolohikal na salaysay ng India na hitik sa epikong digmaan at kosmikong labanan ay maaring naglalaman ng alaala ng mga makasaysayang pangyayari ng sinaunang bayan nito. Ang sibilisasyon ng lambak ng Indus, 2,600 hanggang 1,900 BCE ay isa sa pinakamalalaking urbanong sibilisasyon ng sinaunang mundo, kapantay ng Mesopotamia at Ehipto. Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa makabagong urbanong pagpaplano at sopistikadong paagusan ay patunay na mataas na kaunlaran ng kanilang lipunan. Ngunit may higit pa dyan. Kung isasaalang-alang natin ang mga Veda bilang posibleng pamana ng sinaunang sibilisasyong ito, maaari nating bigyang kahulugan ang malalaking digmaan at mga banal na sandata na inilarawan sa mga tekstong Vediko, hindi lamang bilang mga espiritual na metapora, kundi bilang mga mitolohikal na paglalarawan ng mga totoong labanan. Ang mga epikong tula ng India, gaya ng Mahabharata at Ramayana, ay naglalarawan ng labanan ng mga supernatural na puwersang tila makabago ang kapangyarihan. Ang mga banal na sandata gaya ng Brahmastra na sa mga tekstong Vediko ay kayang magdulot ng matinding pagkawasak ay maaring ituring na mitolohikal na alaala ng nawalang teknolohiya o natural na kalamidad noong pagbagsak ng sibilisasyon sa lambak ng Indus. Kung ang mga trahedyang ito ay labis na nakakagulat at nag-iwan ng matinding bakas sa alaala, posible kayang naipahayag ang mga ito sa mitolohikal na kwentong Vediko na naipasa hanggang maging bahagi ng espiritual na tradisyon ng India. Kaya posible na ang tradisyong Vediko na napakayaman sa mga aral na espiritual at kosmolohikal ay bunga pala ng pagpapatuloy ng kulturang nagmula sa sibilisasyon ng lambak ng Indus. Isang sibilisasyon na kahit limot sa maraming siglo, marahil ay nag-iwan ng mas malalim at matagal na pamana kaysa inaakala ng marami. Kung tatanggapin ang ugnayang ito, may tanong na di maiiwasang lumitaw. Sino ang mga tao sa lambak ng Indus? Saan nagsimula ang sibilisasyong kayang magtayo ng maunlad na lungsod at bumuo ng pinungkultura? Paano natin iugnay ito sa mitolohiyang Indiano na tumatalakay sa mga digmaang kosmiko at mapanirang sandata? Maaring nasa Veda ang sagot na hindi lang kayamanang espiritual kundi susi rin sa mga lihim ng napakalayong nakaraan kung saan nagsasanib ang kasaysayan at mito sa kakaibang salaysay. Itinuturing ng opisyal na kasaysayan na lumitaw ang mga Veda pagkatapos ng pagbagsak ng lambak ng Indus. Itinutulak ng palagay na ito na muling isalang-alang ang pinagmulan ng mga sinaunang tekstong ito.
Kung ang Veda ay tuwirang inapo ng sibilisasyong iyon, maaari pa tayong makadiskubre tungkol sa isang misteryosong lahi na posibleng nagtatag ng isa sa pinakamalalaking tradisyong espiritual sa mundo. Habang sumisisid tayo sa mitolohiyang Indian, maaari tayong humarap sa isang nakalimutang kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang mga pangyayaring pangkasaysayan ay naging alamat at ang mga sinaunang labanan ay naging mga simbolo ng mga universal na espiritual na katotohanan. Sa ganitong konteksto, ang Veda ay hindi lang koleksyon ng sagradong himno, kundi patunay ng sinaunang karunungan na maaaring mas matanda pa kaysa inakala natin. Kung tatanggapin natin ang lahat ng ito, mas nagiging madali para sa atin na maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng nakasulat sa mga Veda at ng pisikang quantum. Hindi lang ito basta intuwisyon ng sinaunang lahi, kundi patunay ng karunungang naipasa sa atin sa pamamagitan ng napakatandang mga teksto sa loob ng libu-libong taon. Malinaw na ito'y kaakit-akit na palagay na nagtutulak sa atin magtanong kung sino ang sinaunang lahi, sino ang mga Diyos sa mitolohiya at ano ang papel nila sa kasaysayan at pag-unlad ng sibilisasyon sa mundo. Pumunta ako sa mga templo sa India para makita kung paano na itala sa mga sinaunang teksto ng India ang abansadong teorya ng modernong pisika. Sa ngayon, wala na kaming magawa kundi humingi ng inyong opinyon. Ang mga Veda ba ay resulta lang ng mapalad na intuwisyon? May mga kwentong nakatago sa likod ng mga ito na dapat pang isulat. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyo ang video at nais ninyong suportahan ang aming trabaho, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod na kwento.